Narito ang kuwento na nagbigay daan sa mga world-class na chef na mapahanga. Isipin ninyo, siyam na Michelin-starred chef mula sa Italia ang nakatagpo ng isang ordinaryong bagay na madalas nating ipagsawalang bahala, nakatago sa isang kahon sa isang convenience store sa Pilipinas. Ngunit maniniwala ba kayo? Sa unang tikim pa lamang, sabay-sabay silang natigilan. Ang lasa na inakala nilang pangkaraniwan ay higit pa sa inaasahan na nagsimulang magtanong sa kanilang mga dating paniniwala. Kailangan ba talagang mahal, magarbo, at komplikado ang masarap na pagkain? Dadalhin kayo ng kuwentong ito mula sa kanilang unang gabi sa airport hanggang sa sandaling tapat nilang inamin na binago ng Pilipinas ang kanilang pananaw sa pagkain. Kung handa na kayo, simulan na natin ang unang kabanata. Ang siyam na Italianong chef ay lumabas mula sa arrival gate na may bakas ng pagod sa kanilang mga mukha mula sa mahabang biyahe. Ang ilan ay hawak pa rin ang kanilang mga telepono. Tinitingnan ang mga mensahe mula sa kanilang mga team sa restaurant sa Europa. Ang ilan ay bahagyang napabuntong hininga nang makita ang paulit-ulit na tawag ng kanilang pangalan sa screen, isang paalala sa mga hindi pa pinal na experimental na putahe, sa mga empleyadong humihingi ng leave, at sa mga regular na customer na humihiling ng mga espesyal na menu. Lahat ng ito ay sumusunod pa rin sa kanila kahit gaano kalayo ang kanilang narating. Dumating sila sa Maynila upang dumalo sa isang international food seminar kung saan magpapalitan ng karanasan ang mga Michelin-starred chef mula sa iba't ibang bansa. Ang kanilang orihinal na plano ay puno ng mga workshop, city tour sa mga sikat na lugar na kailangang i-book ng ilang buwan unap, at mga hapunan na inayos ng mga sponsor. Ngunit ang kanilang unang gabi ay hindi naging tulad ng inaasahan. Na-delay ang eroplano, nahuli ang ilang bagahe, at nang makalabas sila sa airport pasado hating gabi na. Ano kaya ang makakain natin sa ganitong oras? Tanong ng isang batang chef sa Italiano na may kasamang ngiti ng pag-aalinlangan. Lumingon siya sa kanyang mga kasamahan. Isa sa kanila ay mahigpit na tangan ang mamahaling kamera na para sa food photography na para bang takot itong mawala. Ang tour guide na naghihintay sa kanila na may hawak na karatula ay sinubukang gampanan ang kanyang tungkulin ng maayos. Sarado na po ang karamihan sa mga restaurant ngayon, pero may bukas na convenience store sa labas. May mga ready-to-eat meals po doon. Pwede na po pansamantala, at bukas, sisimulan na natin ang tunay na food tour. Ang mga salitang convenience store ay nagdulot ng mahinang tawanan mula sa ilang chef. Ang ilan ay nagkibit balikat, habang ang iba ay nagpakita ng mapanuksong pag-iisip. Sanay sila sa mga imported na sangkap, sa mga talaba na kailangang ihain sa tamang temperatura, sa mga sarsa na pinakuluan ng maraming oras, at sa plating na kailangang ulitin ng kanilang team ng 10 beses. Ang ideya na iasa ang kanilang hapunan sa isang rice box na nakahanay sa isang estante ay tila isang bagay na hindi dapat asahan. Ngunit ang gutom ang pinakadirektang dahilan sa lahat. Sa huli, ang siyam na chef ay sumunod. Ang maliwanag na puting ilaw ng convenience store ay tumama sa makintab na sahig na nagbigay ng impresyon ng kalinisan. Ang tunog ng automatikong pinto ay umalingaw-ngaw nang pumasok sila. Isang bahagyang amoy ng kanin at lutong ulam ang sumalubong sa kanila, isang amoy na hindi tulad ng isang French kitchen o isang Italian cafe. Ngunit hindi rin amoy plastic tulad ng inaasahan ng ilan. May kakaibang init sa amoy na iyon. Si Massimo, ang pinakamatandang chef sa grupo, ay huminto sa harap ng ready-to-eat section. Hindi siya nagsalita. Binasa lamang niya ang mga label ng may buong atensyon na parang nagbabasa ng isang degustation menu sa isang mamahaling restaurant. Ang iba ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ang ilan ay kinuha ang mga kahon at tiningnan ang likod nito. Ang iba ay nagtuturuan habang tinitingnan ang mga larawan sa takip na may halong pagbibiro. Ito ba ang kanilang bersyon ng beef bourguignon? Biro ng isang chef, kahit na malinaw na ito ay pork adobo. Huwag mong maliitin, baka may interesante dyan, sagot ng isa pa, ngunit may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang boses. Kumuha sila ng 1 o 2 kahon bawat isa, pinili ng walang partikular na batayan, beef tapa, lechon kawali, pork adobo. Ang ilan ay kumuha ng tinapay, habang ang iba ay kumuha ng kalamansi juice, nais subukan ang lokal na lasa. Tiningnan ng cashier ang grupo ng mga dayuhan na bihis formal sa kanilang biyahe at ngumiti ng magalang, isang tipikal na kilos ng Pilipino. Habang naghihintay ng van, ang siyam na chef ay nagtipon sa labas ng tindahan. Ang mainit na hangin mula sa bentilador ng gusali
ay humampas sa kanilang mga mukha. Isang tao ang nagsalita na parabang binubuod ang damdamin ng lahat. Pampalipas gutom lang ito ngayong gabi. Huwag na tayong umasa. Hindi sumagot si Massimo. Tinitigan niya ang rice box sa kanyang kamay at dahan-dahang iginalaw ang kanyang daliri sa maliliit na letra sa label na parabang may hinahanap hindi lang ang expiration date kundi ang prinsipyong nakatago sa pagkaing inaasahan ng isang buong bansa. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang pampalipas gutom na iyon ay magiging isang pagkain na magpapayanig sa kanilang mga paniniwala. At ang ilang mga pananaw na pinanghawakan nila sa buong buhay nila ay malapit ng baguhin ng isang simpleng rice box. Tahimik na huminto ang van sa harap ng hotel. Dahan-dahang bumaba ang siyam na chef na may bakas pa rin ng pagod. Ngunit nang makita nila ang maliwanag at malinis na lobby na may bahagyang amoy ng sampagwita sa hangin, tila nabawasan ang kanilang pagod. Mabilis na inayos ng tour guide ang kanilang mga susi sa kwarto bago itinuro ang isang maliit na pahingahan malapit sa conference room sa ibaba. Kung gusto ninyong kumain muna bago umakyat, may mga mesa po doon. May microwave at tubig din. Ang salitang microwave ay nagdulot ng isang maliit na ngiti sa ilang chef. Karaniwan nilang ginagamit ito bilang isang ipinagbabawal na kagamitan sa isang high-class kitchen maliban sa pagtunaw ng mantikilya sa mga emergency na sitwasyon. Ngunit ngayong gabi, walang gustong maging mahigpit sa kanilang profesional na dignidad. Dahil sa gutom, naging mas simple ang lahat. Isang mahabang kahoy na mesa ang simpleng nakaayos. Walang mantel, walang florera, walang anumang nagpapahiwatig na ito ay isang lugar para sa pagtikim ng mga Michelin-starred chef. Ngunit nang umupo ang siyam sa paligid nito, naramdaman nila na parang nasa isang test kitchen sila kaysa sa isang lounge. Ang ilan sa kanila ay inilagay ang kanilang mga kamera sa tabi, isang profesional na ugali na laging handang idokumento ang anumang interesante. Ang unang kahon ay inilagay sa microwave. Ang tunog nito ay umugong, sumasabay sa katahimikan ng gabi. Ang ilaw sa loob ng microwave ay nagpakita ng singaw na namumuo sa plastik na takip. Isang chef ang tumawa ng mahina. Mas mukha itong laboratorio kaysa sa isang kainan. Nang matapos ang oras, tumunog ang microwave. Ang kahon ay inilabas at inilagay sa mesa. Agad na kumalat ang mainit na amoy, ang amoy ng bawang na iginisa sa toyo at suka, isang pamilyar na amoy na nakakagutom kahit hindi pa nila ito natitikman. Binuksan ang plastik na takip. Ang puting kanin ay maayos na nakalagay, habang ang ulam ay makintab at mamantika. Ang mga piraso ng baboy ay pantay na nakakalat. Ang batang chef na nagbiro tungkol sa beef bourguignon kanina ay kumuha ng unang subo. Ngunit bigla siyang natigilan sa kalagitnaan ng pagmuya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki. Hindi siya agad nagsalita. Dahan-dahan siyang ngumuya na parabang pinapakiramdaman ng mga nakatagong detalye. Automatikong natahimik ang paligid ng mesa. Ang ibang mga chef na hindi pa tumitikim ay tumingin sa kanya, pagkatapos ay sa rice box sa harap nila, na parabang naghihintay ng isang mahalagang hatol kahit na ito ay dapat na isang simpleng pampalipas gutom lamang. Si Massimo ay kumuha ng unang subo ng mahinahon. Hindi siya nagpakita ng anumang pagkasabik, ngunit nagbago ang kanyang tingin. Ngumuya siya, huminto sandali, at dahan-dahang huminga, na parabang naglalabas ng mga lumang paniniwala. Balanse, sabi niya sa Ingles upang maintindihan ng lahat. Nangunguna ang alat ng toyo, ngunit hindi ito matapang. May tamang asim mula sa suka, at ang lasa ng bawang at paminta ang nagtatapos dito. Para bang alam ng gumawa kung saan dapat huminto. Ang salitang balanse ay nag-udyok sa dalawa pang chef na sumubo kaagad. Mula noon, naging mas mabilis ang tunog ng mga kutsara. Lahat ay nagsimulang kumain ng seryoso. Hindi na lang dahil sa gutom, kundi dahil gusto nilang patunayan kung totoo ang kanilang nararamdaman. Ang pangalawang kahon ay lechon kawali. Ang amoy ng pritong baboy ay kumalat kahit hindi pa nabubuksan. Nang buksan ito, ang balat ay mukhang malutong, hindi tulad ng kanilang inaasahan. Ito ay may seryosong itsura. Ang laman ay malambot at hindi tuyo. Ang mga piraso ay pantay, na nagpapahiwatig na maingat na kinontrol ang oras ng pagluluto. Ito ba talaga ay mass-produced? Tanong ng nag-iisang babaeng chef sa grupo. Muli niyang tiningnan ang label na parabang naghahanap ng sagot sa maliliit na letra. Isang chef naman ang sumubok ng beef tapa. Tinikman niya ito at tumawa ng hindi makapaniwala. Ang kanin ay buo, hindi malata,
at mayroon talagang amoy ng ginigisang bawang. Ang pangungusap na ito ay nagpalingon sa lahat dahil ang amoy ng ginisa ay isang bagay na mahirap makamit sa isang pagkaing ininit sa microwave. Ang kanilang usapan ay nagbago mula sa pagbibiro tungo sa isang profesional na pagsusuri. Paano nila kinokontrol ang moisture? Anong uri ng bigas ang ginamit nila? Ang mga sangkap ay dapat na tinitimbang ng maigi. Ang mga tanong ay lumilipad sa hangin kahit walang sinuman ang may sagot. At sa sandaling iyon, ang rice box ay hindi na lamang isang pampalipas gutom. Ito ay naging isang hamon sa paniniwala ng siyam na Michelin-starred chef na ang masarap na pagkain ay maaaring hindi nakadepende sa mantel o presyo, kundi sa pag-unawa sa lasa at katapatan na ipinapasa kahit na ito ay nasa isang simpleng plastik na kahon. Lampas na hating gabi, ngunit ang mahabang kahoy na mesa sa lounge ng hotel ay lalong naging abala. Ang mga kahon ng pagkain ay nakahanay na parang mga sample sa isang laboratorio. Ang gutom ay napawi na, ngunit ang kuryosidad ay nagsisimula pa lamang. Ang siyam na chef ay hindi na kumakain tulad ng mga ordinaryong turista. Ang kanilang professional na instincts ay sabay-sabay na gumana. Nagsimula silang mapansin ang parehong bagay sa iba't ibang detalye na parabang naririnig ang tunog ng orasan sa kanilang mga isip. Bawat tiktak ay isang pagsusuri sa lasa. Masyadong consistent, sabi ng isang chef na nagngangalang Antonio habang ginagamit ang kanyang kutsara upang paghiwalayin ang ulam. Kung ito ay isang mabilisang luto, dapat may isang bagay na mali, sobrang alat o matabang. Ngunit ang kahon na ito ay sakto. Isang chef ang tumango at kinuha muli ang kahon upang tingnan ang label. Tingnan ninyo ang sodium content. Hindi ito sobrang taas, ngunit malinaw pa rin ang lasa. Lumingon siya kay Massimo na parabang humihingi ng opinyon. Paano nila nagawang malinaw ang lasa nang hindi umaasa sa sobrang alat? Hindi agad sumagot si Massimo. Kumuha siya ng isang maliit na subo ng adobo at hinayaan itong manatili sa kanyang dila bago lunukin. Ang mga pampalasa, dahan-dahan niyang sinabi. Ginamit nila ang aroma ng bawang at paminta bilang pangunahing lasa at ang alat at asim bilang pundasyon. Malinaw ang lasa dahil ang aroma ang gumagana, hindi ang asin. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng panandaliang katahimikan na parabang lahat ay nag-iisip at iniuugnay ito sa kanilang sariling karanasan sa kusina. Ang ilan ay may isinulat sa kanilang mga telepono kahit na hindi nila kailanman ginawa ito para sa isang rice box sa buong buhay nila. Si Kiara, ang babaeng chef, ay nagsimulang paghiwalayin ang lechon kawali gamit ang dulo ng kanyang kutsara. Malutong pa rin ang balat, sabi niya na may halong pagtataka. Kapag iniinit sa microwave, ang balat ay kadalasang nagiging makunat, ngunit ito may texture pa rin. Huminto siya at umiling, na parabang sumusuko sa hindi niya maintindihan. O baka pinaghiwalay nila ang mga bahagi, o ginamit ang isang paraan upang patuyuin ang balat bago ipack, o pinili ang tamang uri ng mantika at temperatura ng pagprito para sa muling pag-init. Dagdag ni Massimo, ang kanyang boses ay seryoso, na parabang pinag-uusapan nila ang isang bagong menu para sa susunod na season. Isang chef na matagal ng tahimik, si Franco, ay kinuha ang beef tapa at itinapat sa ilaw. Kumuha siya ng kanin at hinayaang mahulog ito pabalik sa kahon. Buhaghag ang kanin, maikli niyang sinabi. Hindi malata, ibig sabihin na kontrol nila ng maayos ang moisture. Huminto siya at tumawa. Nakakita na ako ng mga sikat na restoran na hindi pa rin ito magawa ng tama. Ang komentong iyon ay nagpatawa sa lahat, ngunit ito ay isang tawa ng pagtanggap, hindi na isang tawa ng pangmamaliit tulad ng dati. Ang pagiging superior na dati nilang ipinapakita ay unti-unting nawawala, napalitan ng tunay na interes ng mga taong nasa industriya ng pagkain na nakatagpo ng isang hamon. Isang kahon ang inilagay sa gitna ng mesa, isang maliit na dessert na kinuha ng isa sa kanila nang hindi sinasadya, isang cup ng leche flan. Dalawang chef ang nag-aalangang tumingin dito bago buksan ni Kiara ang takip. Ang matamis na amoy ng gatas at caramelized sugar ay agad na kumalat. Tinikman niya ito at bahagyang kumunot ang noo, hindi dahil hindi masarap kundi dahil nag-iisip siya. Matamis, pero hindi nakakasuya. Pagkatapos ng tamis, may kasamang creamy texture na nagpapakalma. Para bang alam nila na ang kumakain ay pagod na sa mga malalasang ulam at kailangan ng isang dessert na magtatapos ng maayos. Tumango si Massimo. Ang mga ito ay idinisenyo para sa totoong buhay, sabi niya habang inilalapag ang kanyang kutsara.
Hindi lang para kunan ng litrato, kundi para kainin araw-araw ng hindi nabibigo. Ang pangungusap na ito ay nagpatigil sa maraming chef dahil tumama ito sa isang sensitibong punto sa mundo ng fine dining, isang mundo na minsan ay mas nagbibigay halaga sa presentasyon kaysa sa consistency. Sumandal si Antonio sa kanyang upuan, tiningnan ang mga walang laman na kahon at nagsalita na parabang nagbubuod. Kung magluluto ka para sa 200 na tao sa isang gabi, maaari ka pa ring magkamali. Ngunit kung magluluto ka para sa daan-daang libong tao araw-araw at ang lasa ay nananatiling pareho, hindi iyon isang aksidente. Walang tumutol dahil alam ng lahat na iyon ang katotohanan. At sa gabing dapat sana ay natapos sa isang simpleng pampalipas gutom na puno ang mesa ng mga propesyonal na tanong. Mga tanong na hindi naghahanap ng mali, kundi naghahangad na maunawaan kung paano nilikha ang sarap na nakatago sa isang ordinaryong plastik na kahon. At higit sa lahat, ano ang itinuturo nito sa kanila ng tahimik, nang hindi nagsasalita ng anumang salita. Kinaumagahan, ang sikat ng araw sa Maynila ay tumagos sa salamin ng restaurant ng hotel na nagbigay liwanag sa lahat. Ang tunog ng mga kubyertos mula sa breakfast buffet ay maririnig sa paligid. Ang 9 na chef ay nakaupo sa iba't ibang sulok, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nakatuon sa open kitchen ng hotel, kundi sa alaala ng lasa mula sa plastic na kahon kagabi. Maingat na hiniwa ni Antonio ang kanyang croissant. Huminto siya sandali bago kumagat at nanatiling tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pagkadismaya, kundi parang nagkukumpara sa kanyang isip. Ang lutong, ang amoy ng mantikilya, ang lambot ng tinapay, lahat ay ginawa ayon sa mataas na pamantayan. Ngunit hindi niya naramdaman ang parehong kaba tulad nang matikman niya ang mainit na adobo kagabi. Si Kiara ay mag-isang nakaupo na may isang mangkok ng prutas. Sinubukan niyang kumilos tulad ng isang ordinaryong kalahok, ngunit ang kanyang isip ay umiikot sa parehong tanong. Bakit malutong pa rin ang balat ng lechon kawali pagkatapos i-microwave? Naniwala siya noon na may mga bagay na imposible ayon sa prinsipyo, ngunit kagabi, para bang may nagbura ng mga alituntuning iyon sa harap niya. Para tayong nakulam, sabi ni Franco, habang tumatawa. Humigop siya ng kape, ngunit ang kanyang tawa ay tila pilit, mas parang nagpapakalma sa sarili kaysa sa isang tunay na biro. Si Massimo ay tahimik na nakaupo, binabasa ang schedule ng seminar. Dapat sana ay nasasabik siya sa mga paksa tungkol sa food innovation at pagpapabuti ng customer experience, ngunit ang nasa isip niya ay ang imahe ng isang Pilipino na bumibili ng rice box mula sa convenience store at lumalabas ng walang alalahanin. Ang imaheng iyon ay napakasimple at iyon ang nagpabigat dito. Nagkataon lang iyon kagabi, sabi ni Lorenzo sa mahinang boses. Siya ang chef na kilala sa kanyang pagiging mahigpit sa mga pamantayan at ang tanging isa na sumusubok na ibalik ang lahat sa dati nilang paniniwala. Ang industrial na pagkain ay hindi maikukumpara sa pagkain gawa sa kamay. Baka gutom lang tayo kaya nasarapan. Ang mga salitang iyon ay hindi nagpagalit sa sinuman, ngunit nagdulot ito ng katahimikan dahil iyon ang boses ng ego. Nakilala ng lahat ang ego na tumulong sa kanila na malampasan ang kompetisyon sa kusina, ngunit minsan ay nagiging dahilan din kung bakit hindi nila nakikita ang mga bagay na nasa harap nila. Inilapag ni Antonio ang kanyang kutsilyo. Gusto ko ring maniwala diyan, tapat niyang sinabi. Ngunit kagabi, hindi ko naramdaman na masarap ito dahil lang sa gutom. Naramdaman ko na pinag-isipan ito kung ano ang kailangan ng kumakain sa isang subo. Tumango si Kiara. Oo, para bang may nagdisenyo ng lasa para sa totoong buhay, hindi para sa mga hurado na magbibigay ng puntos. Huminto siya, na para bang natatakot na ang kanyang mga salita ay makasakit sa propesyon na kanyang minamahal. Nagluluto tayo para sa iilang dosenang tao bawat gabi, ngunit sila ay nagluluto para sa daan-daang libo araw-araw at hindi dapat magkamali. Kumunot ang noo ni Lorenzo. Iyan ang problema. Ito ay tungkol sa pagbibigay kasiyahan sa maraming tao. Ito ay average. Dahan-dahang tumingala si Massimo. Hindi, sabi niya sa isang salita, ngunit malinaw. Ang average ay ang paggawa ng isang bagay na katamtaman na walang makakaalala. Ngunit kagabi, naaalala ko, tiningnan niya si Lorenzo ng diretso. Kung ang isang bagay na tulad niyan ay nagagawang maalala ng mga tao, hindi iyon average. Iyon ay isang ibang uri ng kasanayan. Muling bumalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang katahimikan ng pagkalito tulad ng kagabi,
kundi isang katahimikan ng pagtanggap na ang bagay na ito ay tunay na nagpapayanig sa kanilang mga paniniwala. Pagkatapos ng almusal, nagsimula silang maglakad patungo sa seminar room. Habang dumadaan sa lobby, binati sila ng mga staff ng hotel ng may ngiti. Ngunit ang siyam na chef ay parang may bitbit na tanong sa kanilang mga kamay, isang tanong na mas mabigat pa kaysa sa kanilang mga maleta. Bago pumasok sa conference room, huminto si Franco at lumingon sa kanyang mga kasamahan. "Mamayang gabi, bibili ba tayo ulit?" tanong niya, na parang nagbibiro ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Ngumiti si Antonio. "Bibili," agad niyang sagot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para pampalipas gutom, para patunayan. Hindi sumagot si Lorenzo. Nauna siyang maglakad, ngunit ang kanyang mga balikat ay masyadong matigas na para bang may nilalabanan siya sa kanyang sarili. Tiningnan ni Massimo ang kanyang likod at bumulong sa sarili, na para bang nagbubuod. Kung natatakot tayong aminin na may matututunan tayo mula sa isang rice box, maaaring hindi tayo kasing galing na chef tulad ng ating inaakala. At sa sandaling bumukas ang pinto ng seminar room, ang amoy ng kape at tunog ng palakpakan ay umalingaw-ngaw. Pumasok ang siyam na chef sa entablado ng high-class na mundo. Ngunit sa kanilang mga isip, naroon pa rin ang lasa mula sa convenience store, isang lasa na nagsasabi sa kanila na marahil ang kadakilaan ng pagkain ay hindi nakasalalay sa karangyaan, kundi sa katapatan na maaring ulitin araw-araw nang hindi nabibigo. Nang gabing iyon, pagkatapos ng seminar, muling nagtipon ang siyam na chef sa lobby. Kahit na may inihandang hapunan para sa kanila mula sa mga sponsor, nanaig ang kanilang kuryosidad sa karangyaan. Si Massimo ang nagsimula. "Babalikan natin ang tindahan kagabi," sabi niya, na parang nag-uutos sa kusina. Hindi para sa katuwaan, kundi para maintindihan. Walang tumutol, kahit si Lorenzo na kaninang umaga ay ipinipilit pa ang tungkol sa pagiging average. Tumango lamang siya ng tahimik, na para bang inaamin na gusto rin niyang patunayan. Dinala sila ng van hindi kalayuan sa hotel, bahagyang umuulan, na nagbigay ng kintab sa mga ilaw ng kalsada. Buhay pa ang gabi ang tunog ng mga motorsiklo, taxi, mga tindahan sa tabi ng daan, at mga taong naglalakad. Ang convenience store na dati ay isang sapilitang pagpipilian ay naging isang sadyaing destinasyon para sa siyam na Michelin-starred chef. Sa pagkakataong ito, hindi sila pumasok na pagod, kundi tulad ng mga explorer. Hindi lamang nila tiningnan ang mga kahon ng pagkain, kundi nagsimula silang pagmasdan ang mga tao. Sa harap ng chiller, isang lalaking nakaopisina na medyo gusot ang damit ay mabilis na kumuha ng rice box. Hindi niya binasa ng matagal ang label, hindi siya pumili ng maigi. Pumili siya ng may pamilyaridad tulad ng pagpili ng isang pangungusap na sinasabi niya araw-araw at agad na nagbayad. Sa tabi niya, dalawang estudyanteng babae ang nag-uusap kung ano ang kakainin bago kumuha ng tig-isang kahon at tumawa na para bang ito ang pinakamaliit na bagay sa mundo. Matagal na tinitigan ni Kiara ang eksenang iyon. Hindi lang ito pagkain, mahina niyang sinabi. Ito ang kanilang oras, ang kanilang buhay na kailangang magpatuloy. Tumango si Antonio. Napansin niya na may pila sa microwave. Lahat sila ay may parehong kilos, nagmamadali ngunit hindi iritado, pagod ngunit hindi nagrereklamo. Para bang ang pagkain ng isang mainit na ulam ay isang maliit na gantimpala sa kanilang araw. Huminto si Massimo sa harap ng ready-to-eat section. Hindi siya agad kumuha ng kahon, kundi tiningnan ang dami at pagkakaiba-iba ng mga pagpipilian. May maanghang, may matabang, may ginisado, may sabaw, may prito. Mayroon pa ngang mga pagkaing nagbibigay aliw tulad ng lugaw o simpleng sabaw. Nagsimula niyang maintindihan na ang hirap sa bagay na ito ay hindi lamang ang pagpapasarap dito, kundi ang pagpapasarap nito para sa iba't ibang tao at iba't ibang sitwasyon sa buhay. Kung gagawa ka ng isang 10-course course degustation, ikaw ang nagtatakda ng ritmo para sa customer. Ngunit dito, ang customer ang kumokontrol. Maaaring pauwi na siya, maaaring nag-overtime, maaaring katatapos lang ng night shift. Ang pagkain ay kailangang magkasya sa kontekstong iyon. Lumapit si Lorenzo sa mga inumin at kumuha ng kalamansi juice. Tinitigan niya ang label ng mas matagal kaysa dati at nagsalita sa mahinang boses. "Hindi ko pa ito tiningnan sa ganitong paraan dati." Tumawa siya ng mahina, isang tawa ng pagtanggap. Lagi nating pinag-uusapan ang experience, ngunit marahil ang pinakamahalagang experience ay ang hindi pagdaragdag ng komplikasyon sa kanilang buhay.
Kumuha sila ng 2 o 3 ulam bawat isa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito basta-basta. Pumili sila na parang nangongolekta ng data, pumili ng maanghang at hindi maanghang, pumili ng mga pagkaing may partikular na sangkap, pumili ng dessert, pumili ng inumin. Hindi na sila natandaan ng cashier mula kagabi. Dahil ngayong gabi, mas seryoso sila at nagbayad ng may paggalang tulad ng mga nag-aaral, hindi mga hukom. Pagbalik sa hotel, hindi sila agad umakyat sa kanilang mga kwarto kundi nagtipon muli sa parehong mesa. Ang mga kahon ay inayos ng sistematiko. Sa pagkakataong ito, mayroon ng paghahati ng mga gawain nang hindi nagsasalitaan. Sino ang mag-iinit? Sino ang magsusulat? Sino ang titikim? Sino ang magbubuod? Para itong isang kitchen meeting bago magsimula ang serbisyo. Nang matikman ang unang subo ng bagong menu, lahat ay natahimik. Ngunit hindi ito isang katahimikan ng pagkalito, kundi isang katahimikan na nakikinig sa lasa. At nang matikman ang ilang kahon, natuklasan nila ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pagiging masarap. Ito ay ang consistency na may karakter. Bawat menu ay may sariling pagkakakilanlan, hindi matabang, hindi pilit na sinusubukang pasayahin ang lahat hanggang sa mawala ang lasa. At higit sa lahat, ito ay idinisenyo upang maging bahagi ng buhay, hindi hiwalay dito. Inilapag ni Kiara ang kanyang kutsara. Sa tingin ko, masyado tayong nahumaling sa salitang espesyal, kaya nakalimutan natin na ang tunay na masarap na pagkain ay ang nagpapadama sa isang ordinaryong tao na okay pa rin ang araw niya. Tumango si Massimo. Ito ang lasa ng konteksto, maikli niyang sinabi, ngunit may bigat. Hindi nito sinasabi sa atin kung sino ang mas magaling. Sinasabi nito sa atin na marami pa tayong kailangang matutunan. At ng gabing iyon, ang convenience store ay hindi na lamang isang lugar na nagbebenta ng pagkain. Ito ay naging isang silid-aralan na walang pangalan, isang silid-aralan na nagturo sa siyam na Michelin-starred chef na ang sarap ay hindi nangyayari sa isang vacuum. Ito ay nangyayari sa totoong buhay ng mga totoong tao na nangangailangan ng isang bagay na simple ngunit hindi dapat gawin ng padalos-dalos. Ang ikatlong araw ng seminar ay naging mas matindi. Ang conference room ay puno ng mga chef, food researchers, at mga business executive. Ang mga slides sa screen ay nagpapakita ng customer experience, sustainability trends, at teknolohiya sa kusina. Lahat ay tila enggrande at moderno. Ngunit sa isip ng siyam na chef, may isang mas maliit na tanong, isang tanong na nagsimula sa isang ordinaryong rice box at hindi pa rin sila tinitigilan. Sa break, hindi nakipag-usap si Antonio sa mga sponsor. Naghanap siya ng isang tahimik na sulok at inilabas ang kanyang notebook. Hindi siya nagsulat ng mga recipe para sa foams o sous vide techniques, kundi nagsulat ng mga simpleng salita, gawing hindi bigo ang mga tao. Inulit niya ang pangungusap na iyon ng 2 beses. Lumapit si Massimo na may dalang kape. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung para saan tayo nagluluto, sagot ni Antonio. Marahil masyado nating hinahabol ang pagiging kamangha-mangha, kaya nakalimutan natin na ang consistency, ang pagbabalik ng customer at pagkuha ng parehong lasa ay isang uri ng pagmamahal. Hindi tumutol si Massimo. Dahan-dahan siyang tumango. Kagabi, naaalala ko ang aking ama, sabi niya. Isa siyang karpintero. Ang pinakapinagmamalaki niya ay hindi ang isang magandang mesa na pang-display, kundi ang mesang ginagamit araw-araw na hindi nasisira. Ang pagkain ay ganoon din. Nang hapon na iyon, bumalik sila sa hotel at nagtipon muli sa parehong mesa. Sa pagkakataong ito, walang pagkain, walang pagtikim. Mukha silang magpupulong. Si Kiara ang nagsimula. Gusto kong umamin ng isang bagay, sabi niya. Dati, minamaliit ko ang ganitong uri ng pagkain. Akala ko, ito ay tanda ng pagmamadali na sumisira sa halaga ng pagkain. Ngunit nang makita ko ang mga Pilipino na bumibili nito, naramdaman ko na minamaliit ko rin ang kanilang buhay. Nagkamot ng ulo si Franco. Ako rin, sabi niya. Madalas nating gamitin ang salitang katapatan sa entablado, ngunit sa kusina, mas nag-aalala tayo sa mga review, sa ilaw, kung maganda ba ang litrato ng plato kaysa kung komportable ba ang kumakain. Matagal na tahimik si Lorenzo bago nagsalita. Tinawag ko itong average, sabi niya. Ngunit kagabi, nakita ko ang isang babae na bumili ng rice box at isang kahon ng gatas. Habang naghihintay siya sa microwave, kausap niya ang kanyang anak sa telepono. Ang boses niya ay napakalambing. Naisip ko,
Kung ang rice box na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas upang umuwi at alagaan ang kanyang anak, hindi iyon average. Iyon ay pagtulong sa buhay. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng katahimikan sa mesa, isang katahimikan ng pagtanggap na nakikita na nila ang isang bagay na mas malaki kaysa sa mga teknik. Inilagay ni Massimo ang kanyang kamay sa mesa. Sa culinary school, tinuruan tayong habulin ang perpeksyon, sabi niya. Ngunit walang nagturo sa atin kung ano ang kahulugan ng perpeksyon na hindi nagpapakomportable sa iba. Ang mga rice box na iyon ay hindi nanalo dahil sa karangyaan. Nanalo sila dahil responsable sila sa kumakain. Ang salitang responsable ay nag-udyok sa lahat na magbahagi ng kanilang mga kwento. Ang ilan ay nagsalita tungkol sa mga araw na nagkamali ang kusina at kinailangang maglabas ng hindi perpektong plato. Ang iba ay nagsalita tungkol sa pagbabawas ng gastos na nakaapekto sa lasa. Nagsimula nilang makita na sa mundo ng fine dining, ang isang pagkakamali ay maaaring mapatawad. Ngunit sa mundo ng pang-araw-araw na pagkain, ang isang pagkakamali ay maaaring sumira sa buong pagkain, sa buong araw ng isang tao. Napabuntong hininga si Antonio. Sa tingin ko, kailangan nating tanungin muli ang ating mga sarili, sabi niya. Ano ang nararamdaman ng mga tao sa ating restaurant kapag tapos na silang kumain? Naramdaman ba nilang inalagaan sila? O naramdaman lang nilang nanood sila ng isang palabas? Ngumiti si Massimo. Ito ang aral na wala sa mga aklat, sabi niya. Walang chef na masyadong magaling para hindi matuto sa mga ordinaryong bagay kung ibababa lang natin ang ating ego. Nang gabing iyon, umakyat sila sa kanilang mga kwarto na may bagong pakiramdam. Hindi ka ba mula sa isang bagong tuklas na menu, kundi isang kapanatagan ang kapanatagan ng isang taong naipaalam na ang tunay na esensya ng pagluluto ay hindi ang pagpapatunay ng galing, kundi ang pag-aalaga sa iba. Mabilis na dumating ang huling araw ng seminar. Habang nagpapaalam ang mga tao, ang siyam na chef ay may dalang isang bagong bigat, hindi ang kumpiyansa sa kanilang pangalan, kundi isang tahimik na determinasyon na bumalik at gawing mas mahusay ang mga bagay. Nang gabi, habang nasa van pabalik sa airport, tinitigan ni Antonio ang tanawin ng Maynila. Naalala niya ang sinabi ni Kiara. Ang masarap na pagkain ay nagpapadama sa isang ordinaryong tao na okay pa rin ang araw niya. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa kanyang isip. Nang makarating sila sa airport, tinanong sila kung saan nila gustong kumain. Nagkatinginan sila bago tumawa si Franco. Sa tingin ko, dapat tayong bumalik sa dati nating lugar, sabi niya. Hindi na kailangang ipaliwanag kung ano ang dati nilang lugar. Alam ng lahat na ito ay ang convenience store. Naglakad sila patungo dito, hindi dahil sa gutom, kundi parang mga taong gustong magpaalam sa isang guro bago umuwi. Nang bumukas ang pinto, walang tawanan, walang pangmamaliit. Pumili sila ng pagkain ng may konsentrasyon na parang pumipili ng sangkap para sa isang bagong menu. Pinili ni Lorenzo ang parehong rice box, tiningnan ang label at inilagay sa kanyang basket ng may determinasyon. Kumuha si Kiara ng dessert at inumin. Gusto kong tandaan ang pakiramdam na ito, sabi niya. Hindi lang ang lasa, kundi ang mga ideyang dinala nito sa atin. Kinuha ni Antonio ang parehong menu na nagustuhan niya at nagdagdag ng 2 pang hindi pa niya natitikman. Gusto kong malaman kung paano nila pinapanatili ang standard sa maraming menu, sabi niya. Bumili lamang si Massimo ng isang kahon. Ngayong gabi, hindi tayo narito upang alamin kung mas magaling ba o mas mababa ang pagkain ito kaysa sa atin, sabi niya. Narito tayo para paalalahanan ang ating sarili na ang kabutihan ng pagkain ay may maraming anyo at hindi natin kailangang ipikit ang ating mga mata sa mga bagay na hindi natin pamilyar. Umupo sila sa isang tahimik na sulok malapit sa kanilang gate. Binuksan ang mga kahon. Sa unang subo, lahat ay natahimik, isang katahimikan na banayad, tulad ng pakikinig sa isang awit na hindi nangangailangan ng paliwanag. Ngumuya si Lorenzo at tumingala. Pareho pa rin, sabi niya, na para bang kinakausap ang sarili. Ang lasa ay pareho pa rin, kahit nagbago na ang lugar, oras at emosyon natin. Ngumiti si Massimo. Iyan ang responsibilidad, sagot niya. Pagkatapos kumain, hindi sila agad tumayo. Nananatili silang nakaupo, na para bang iniimbak ang mga aral ng biyaheng ito sa kanilang mga puso. Sa tingin ko, kailangan nating baguhin ang isang bagay sa ating restaurant, sabi ni Antonio. Hindi para gayahin ang Filipino rice box, kundi para hindi mabigo ang ating mga customer tulad ng nagawa nito. Tumango si Kiara.
Gusto kong isipin ng aking kusina ang kumakain, hindi ang mga hurado. Gumiti si Franco. Gusto kong gumawa ng isang menu na maipagmamalaki ng aming mga waiter nang hindi kailangang ipaliwanag kung gaano ito kakomplikado. Si Lorenzo ay hindi nagsalita ng marami. Tiningnan lamang niya ang walang laman na kahon at nagsabi, gusto kong maging mas mapagkumbaba. Tumunog ang boarding call. Tumayo sila, itinapon ang kanilang mga basura at naglakad patungo sa gate. Ang ilan ay may bitbit pang dagdag na rice box. Hindi dahil sa pagtitipid, kundi dahil gusto nilang iuwi ang aral. At sa sandaling iyon, habang tinalikuran nila ang Maynila, ang pagbabago ay tahimik na nangyari na isang pagbabago sa pananaw mula sa pagtingin sa pagkain bilang isang entablado para sa sarili tungo sa pagtingin dito bilang isang paraan ng pag-aalaga sa iba. At iyon marahil ang pinakamalayong paglalakbay na nagawa ng siyam na Michelin-starred chef kahit na hindi ito nakasulat sa anumang mapa. Ang hangin sa Italia ay mas malamig kaysa sa Maynila. Pag-uwi ng siyam na chef sa kanilang mga tahanan, isa lang ang pareho nilang naramdaman, isang kabigatan sa kanilang dibdib na para bang may isang bagay na tahimik na inilagay sa kanilang mga puso mula noong gabing kumain sila ng Filipino rice box sa airport at hindi pa rin ito nawawala. Unang bumalik si Massimo sa kanyang restaurant, dumaan siya sa pamilyar niyang kusina, ang tunog ng mga kutsilyo. Ang amoy ng sarsa lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit sa pagkakataong ito, naglakad siya ng mas mabagal. Huminto siya at tiningnan ang isang trainee na naglalagay ng asin gamit ang kamay. Teka, sabi ni Massimo. Natigilan ang trainee. Inilabas ni Massimo ang isang measuring spoon. Timbangin mo, sabi niya. Kung gusto nating makuha ng mga customer ang parehong lasa sa kanilang pagbabalik, kailangan nating igalang ang consistency. Ang consistency ay pag-aalaga, hindi pagkabagot. Nang gabing iyon, tinipon ni Massimo ang kanyang team. Sinabi niya na gusto niyang simulan ng isang maliit na proyekto, pagbutihin ang pagkain ng mga staff. Gusto niyang maging masarap ito, consistent at hindi nakakadismaya. Dahil kung hindi natin kayang alagaan ang ating mga sariling tao, paano natin aasahang alagaan ng tapat ang ating mga customer? Sa kabilang panig ng bansa, binuksan ni Antonio ang kanyang restaurant. Tiningnan niya ang magagandang plato at tinanong ang kanyang team ng isang tanong na hindi pa niya naitanong dati. Ano ang mararamdaman ng customer sa pagkagat nito? Hindi. Maganda ba itong tingnan? Binago niya ang serbisyo, binawasan ang mga hindi kinakailangang paghihintay, at idinagdag ang maliliit na detalye na nagpapakomportable sa kumakain. Hindi niya ginawang convenience store ang kanyang restaurant, ngunit dinala niya ang parehong prinsipyo. Ang pagkain ay pag-aalaga. Si Kiara ay bumalik sa kanyang workshop. Dati, nagtuturo siya ng mga komplikadong teknik. Ngunit sa pagkakataong ito, sinimulan niya ang klase sa isang bagay na ikinagulat ng kanyang mga estudyante. Ngayon, magpa-practice tayong gumawa ng isang menu na maaaring ulitin ng 10 beses na pareho ang lasa, sabi niya. Sinabi niya na ang galing ay hindi ang paggawa ng isang bagay na perpekto ng isang beses, kundi ang paggawa nito ng mahusay sa bawat pagkakataon. Si Franco ay nagsimulang makipag-usap sa kanyang manager tungkol sa isang mas abot-kayang lunch menu. Gusto niyang maabot ang mga tao sa kanilang komunidad. Nagsimula siyang makinig ng mabuti sa mga customer at natuklasan na ang hindi pagkabigo ay mas mahalaga kaysa sa mga papuri. Ang pagbabago kay Lorenzo ay ang pinakatahimik ngunit pinakamalinaw. Nagsimula siyang humingi ng paumanhin kapag nagkakamali ang kusina. Nagsimula siyang magbigay ng kredito sa kanyang team. At isang gabi, inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa na isinulat niya sa eroplano. Isang salita lamang ang nakasulat, pagpapakumbaba. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang buhay. Ngunit isang bagay ang nagbago. Nagsimulang tingnan ng siyam na chef ang kadakilaan ng pagkain sa ibang paraan. Hindi na ito tungkol sa pagpapahanga, hindi na tungkol sa mga bituin sa harap ng kanilang restaurant. Ito ay tungkol sa pagpapadama sa mga tao na sila ay inaalagaan at hindi mabibigo. At sa tuwing may isa sa kanila na bumabalik sa dating ego, ang imahe ng Filipino rice box sa isang convenience store ay bumabalik sa kanilang isipan, isang simpleng plastic na kahon na hindi sumusubok na patunayan ang anuman, ngunit nagturo sa kanila ng pinakamalaking aral. Walang pagkaing mababa kung ginagampanan nito ang kanyang tungkulin ng may katapatan, at walang chef na masyadong mataas para hindi matuto mula sa pagiging simple.